At good morning sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa iyong programa. Good morning po. Maraming salamat sa maagang pagtanggap. Napakaagang panayam pong ito pag papaubaya. Napakahirap pang-gising usually pag ganito. Meron na kasi kaming gustong malaman. Meron na ho bang napupusuan, napipisil? Magkakaroon pa ba ng pagpapalit o hahayaan na lamang na manatili kung ilan ng commissioner ng Independent Commission for Infrastructure at wala nang ipapalit ang Malacanang sa nagbitiw o magbibitiw starting December 15 na si Commissioner Rogelio Babe Singson? Sa ngayon, Orly, wala pang ibibigay sa atin na anumang impormasyon patungkol dyan. Siguro sa paningin ng Pangulo ay medyo mahirap talagang palitan ng isang katulad ni Secretary Babe Singson. Kasi binabanggit niya, usually yung kakayahan nila bilang engineer, okay na raw sa pagbibigay lamang ng parang consultancy, okay. Pero mas maganda raw talaga nakatalaga sa ICI, mga sanay sa pagtalakay ng batas, mga judge, mga justice. Sabi niyo nga, yan ay hindi pa yan siguro pinag-usapan ngayon. Pero tulad na meron pa bang planong palitan siya o mananatili na lang ito? Dahil may narinig ako parang 1.5 o 2 months na lang itatagal ng ICI. Dahil yun naman talaga mandato nito at USEC. Actually, Orly, hindi pa rin napag-uusapan kung ganun lang kahaba yun. Kasi nakita naman natin na ang laki talaga na naitulong ng ICI. Yung ganun pananaw sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan. Alright. Ano ba talagang kasi sayang ng ICI? May binagit kasi na hindi malinaw. Ang isa sa mga gusto malinawan yung usapin ng sweldo. Ano ba talaga naging paliwanag? Ito'y may nanumpa at nabuo at nagsimula sila magtrabaho. Lalo-talo na yan sa budget po ng mga bubuo ng ICI. As early as September, according to DBM, yung SARO ay nandyan na. So kasi gusto naman ng Pangulo talaga lahat ng maitutulong sa ICI para makapagtrabaho ng maayos ay ibinigay ng Pangulo. Siguro hindi lang nakita, unang-una, no, doon tayo sa printer, sa photocopier. Meron pong ibinigay at ito naman ay mapapatunayan at mapapatotohanan ni Atty. Hosaka. At nagtanong nga rin po tayo bakit nabanggit ni Secretary Babe Singson na walang photocopier or printer. Meron pong ibinigay, 4 po yata, kung hindi ako nagkakamali po, basta may binigay po at mga photocopier na hindi ordinaryong photocopier, pang malaki ang office po yung ibinigay sa kanila, pati laptops. Baka lang hindi po napansin ni Secretary Babe Singson sa sobrang busy po niya. Siguro, baka po may nagpahiram sa kanya, nakakilala, at yun lang napansin niya. Pero meron po, yan po ay provided po sa kanila. Pati po yung budget po ay nasa account na po ng ICI. Nagkaroon lang po ng konting delay kasi kailangan po kasi ng bank account, yung MDS po. Binigay po yan at kailangan ICI po yung gumawa. At nung naayos naman po nila, yung budget po, dahil since ready naman po, dahil may SARO, na-release naman po yung budget. Yung pinag-uusapang sweldo, kasama rin po yun doon? Yes po. Ibinigay po sa kanila yung budget. Nagkataon lang po talaga yung sa paggawa at mga documents para makumpleto po, para po yung budget ay ma-transfer sa bank account ng ICI. Naunawaan natin na talaga namang kahilingan na rin kasi na agad na bumuo ng Independent Commission. Ayaw na kasi magtagal ng ating mga kababayan ang investigasyon dahil mainit na usapin yung paglantad nung iba't ibang mga impormasyon mula po sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya agad na isagawain yan. Pero hindi naman gaano nagtagal. Hindi naman masyadong nabimbin yung ilang dapat na pagdaanan ng pondo, lalo-talo na yung pasweldo. Opo, yun lang nga po talaga. Doon sa pagkumpleto lang po ng dokumento at para sa bank account, doon lang naman po medyo nagkaroon ng delay. Okay. Sila po kasi ang gagawa nun. ICI po kasi ang magpe-prepare po lahat ng documents for that. Isa pa sa binanggit, total na pag-usapan natin mga binanggit ni outgoing Commissioner Singson, isa sa binanggit yung kapangyarihan ng ICI. Hindi ko lang alam kung applicable pa yung binabanggit ni Congressman Erice na kung maaari, pati nung ilang mga legal luminaries na nakakausap namin, kung pwede pa yung pag-certify na urgent ito ng Pangulo, yung Independent People's Commission at yung mga komisyon na tulad ng ginagawa ngayon ng ICI, gayong ito'y nakapasa na sa first parang first reading
So parang plenaryo na lang yata pareho ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado. May plano ba? May kailangan pa bang certify urgent ito o siguro matter of discussion na lang ito sa mga maaring gawin ng Malacanang para ito agad na maaprubahan? Yes, Orly. Parang nakikita naman natin kung mabilis naman sila doon, parang hindi na kasi umaandar naman yung mga paggawa at pagbalangkas sila ng bill, di ba? So parang hindi na to eh. Parang mabilis naman po sila. So hindi na applicable na hindi na ito saklaw pa ng hakbang ng Malacanang na i-certify urgent ito, ganun po 'yon. Sa ating pagkakaalam, oo. Okay, siguro dapat na siguro kausapin na lang ng Pangulo. kung talaga, Diba? kasi parang napakabilis naman nila dininig ito sa first reading, ay habol nyo naman bago kayo mag-Christmas break. Pwede naman siguro yun, Yusak, ano? Yes, tama naman. Kasi kung sa kanila naman nanggaling to at maganda naman na kanila atikain, mapapabilis naman ito eh. Kung nais talaga nila. Hindi na kailangan pang mangimasok na Malacanang. Yes, oo. Tama ka. Okay. Isa rin dun sa nangyayari dahil nga kinakailangan ito para dagdag pangil. Alam niyo nung binanggit niya sa press ko ni Commissioner Singson, ang nangyari sunod-sunod yung balita na pagtanggin dumalo sa pagdinig ng ICI. Anong pananaw dito ng Malacanang? Lalo na ho yung kumi-question na merong separation of power ho kasi ang ICI at saka ang mga miyembro ng Kamara. At yung isa naman ay hindi pupunta kasi nasa abroad. Baka wala nang dumating ito dahil sa pagkakaungkat ng kapangyarihan na ito ng ICI. User. Actually, ganito yan eh, Orly, no? Ang unang plano ng Pangulo dyan ay nagkaroon kasi ng ad hoc committee na ito. Nung sinimulan yung sumbong sa Pangulo, talaga ng ad hoc committee para mag-imbestiga dito. Kumbaga fact-finding committee to or commission. Pero ang dami kasi ng mga kababayan natin na sinasabi dapat independent kasi baka manghimasok ang ehekutibo sa ang ad hoc lamang ang nag-iimbestiga. Dahil syempre may involved dito na Department of DPWH. Di ba? Baka sabihin nila maging bias. Kaya nag-create din ang Pangulo sa panawagan nila ng taong bayan ng isang independent commission. Yun nga yung ICI at ang purpose din ng Pangulo dito ay magsagawa lamang ng isang fact-finding or commission para mag-gather ng documents. So tinanong na yan, bakit walang contempt power? Kasi hindi, ang dahilan dito para ikaw ay penalize, ikaw ay magpreso, parusa sa taong hindi aaten. It's just a mere fact-finding para makatulong if ever na kompleto na nila yung kanilang dokumento, yung mga facts and document, saka ito i-endorso sa Ombudsman or sa DOJ. So, in other words, hindi talaga yung purpose ng Pangulo para magkaroon ng contempt power. At tingnan po natin kasi kung gagawa po sila ng batas para mag-create ng independent commission, People's Commission, sana hindi siya, yung constitutionality nito ay hindi ma-question. Dahil baka magkaroon ng redundancy, yun yung medyo baka magkaroon ng question pag nag-create ng independent People's Commission. Baka magkaroon ng yung redundancy ba? Because meron na talaga nakatalaga for that, yung Ombudsman and saka DOJ. Para siya ang mag-hearing, para tumingin, mag-evaluate ng probable cause, now is a reasonable certainty of conviction. At siya ang magpa-file ng case sa Sandigan Bayan o sa korte. So I hope, kasi baka sabihin ay baka magkaroon ng duplicity ng trabaho. So sana hindi maging question yan. Buti binagit niya yan. Kasi kahapon, yan din ang ilan sa usap-usapan namin ng ilang mga nakausap ko na parang ang dahilan kaya limitado under executive order dahil kailangan ng pagbalangkas, pag-aproba ng Kongreso sa isang magkakaroon ng matitinding police power, pagpapa-aresto at kung ano-ano pa na parang magiging trabaho ng ombudsman. Mabutit nabagay nyo, kayo ba bilang abogado, pang-top nga, ilang nga pa yun ng bar?
Ano na, ang dami naman, ang dami gumagawa niyan, no? Pero ano yan. Anyway, sige, natin pag-usapan yan. Hindi ko alam nagagaling yung mga ganyang ano. Oo, may nagsabi sa akin pa. Anyway, Yusek, yung usapin na yan, hindi kaya magkaroon kahit na sabihin bilang lawyer, hindi kaya magkaroon ng problema kahit sabihin na tututukan na naman ito yung infrastructure project. So hindi naman ito magiging duplication o magiging parang kahalintunan ng trabaho ng ombudsman. Tama ba yung ganong kaisipan? Yes, actually, isa to sa magiging, ito ang isa sa malamang na magiging issue. Kasi baka pag flood control projects lang parang sinisingle out. Diba? Tungkol sa flood control project. So, hindi ko alam kung paano magkakaroon ng issue about this. Kasi kung sasabihin natin na pagpapa-aresto, alam naman natin, ang trabaho naman yan, PNP, NBI. So, baka nga ayoko naman pangunahan. Pero it might be put to form. Baka maging issue siya. Baka lang. Although, ang talagang nais natin ay magkaroon ng tututok. Dahil hindi naman natin alam na ganito pala katindi itong anomalya na patungkol sa mga infrastructure project ng gobyerno. Siya nga pala, asahan na ba nasa darating na linggo, simula bukas, December 8, hanggang December 15, ay sunod-sunod ang magiging presko ng Pangulong Bongbong Marcos at i-anunsyo mga karagdagang i-issuehan ng warrant of arrest. Yan ba ang ma-expect natin this coming week, Yusek? Depende, no, Orly, no? Kasi nangako din naman ng ombudsman na mas mabilis kasi talagang tutok din sila dito. At actually, sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi lang naman talaga sa flood control project sila tutok. Sa infrastructure, pati nga daw sa barangay level ay tumututok sila. So, tingnan na lamang po natin. Kasi ang mga ganitong issue din po na iaano sa Pangulo, magagaling din po sa sasabihin ng DPWH, sasabihin naman ng Ombudsman at ng DOJ. May mga narinig pa ako, parang dalawang big fish. Una muna, bago yung reaction nyo dyan, ano yung reaction ng Malacanang pag sinasabi na wala namang big fish? Puro small fish. Anong reaction tungkol dyan ng palasyo? Naniniwala po ang Pangulo na may mga malalaking tao na talaga masasampahan ng kaso. Depende sa mga sa mga report ng DPWH, ng SecVins, ng AMLAC, alam po ng Pangulo na mayroon. At kasama yan sa maaring ang Malacanang ang mag-anunsyo dyan sa sinasabing big fish. Yung sabi nga ni Ombudsman Rimulya, dalawa na big fish na makakasuhan sa susunod na mga araw. Opo, pag siguro may warrant of arrest na po, kung sino man po yun, malamang po Pangulo po ang mag-announce. Isa sa malinaw din na naging mensahe nitong lahat ng mga pangyayaring ito, dapat pala talagang matindi yung ginagawang lifestyle check, Yusek, ng gobyerno. Ang Pangulo bukas ho ba dyan? Lalo doon sa sinasabing mga maaring napunta, nakamal, na isama sa SALN ng lahat ng opisyal ng gobyerno, maging siya at mga kamag-anak ng Pangulong Marcos Jr. Yusek? Yun naman din po ang nais ng Pangulo. Sabi nga po natin, even before, ang lahat po ng miyembro ng ehekutibo ay ready for that. Handa naman po sila. Okay. Lipat lang ako bago tapusin to, Yusek. Siguro dapat may part 2 tayo kasi dami kong inihandang question. ICI pa lang, ubos na oras ko pala. Yung paglilinaw lang dun sa 60 billion pesos na pinababalik ng Supreme Court, parang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, Yusek, tapos ito noong September pa dahil ang Pangulo mismo gustong pinag-utos sa ipabalik ito. Tama ba yan? Opo. Dahil nakita po talaga ng Pangulo ang importansya ng pondo po. Lalo na po na meron tayong zero balance billing. At yun po talaga gusto ng Pangulo. Matulungan lahat ng ating mga kababayan pagdating po sa pangkalusugan na issue. So, asahan po nila. So, parang... At before naman po, ginawa na po ito ng Pangulo. Parang malaking bagay na rin pala na nagdesisyon ng Korte pero September pa lang talaga pinababalik yan. And in fact, parang may additional pa yata this coming 2026. Parang doble ba yun o mas malaki pa sa doble yung additional na PhilHealth fund galing sa Syntax? Titinam lang po natin, hindi pa po sa akin na ibibigay ko ano yung talagang computation. Pero kapag po meron na, i-update po kayo. Alright. Yusek, ako'y napapasalamat sa binigay ng pagkakataon. Nakala ko talaga di ka namin makakausap kasi may nanawagan na huwag ka raw i-carry sa mga
mga balita eh. Nabalitaan niyo ba yun, Yusek? Yes, ang mahirap naman nun, hindi na malalaman ng mga tao yung katotohanan kapagka hindi tayo kineri, di ba? So, kailangan naman talaga makita ng tao, wag yung puro fake news. Ang hirap maging source ng fake news eh. So, dapat yung ano yung katotohanan, kung ano yung nasa records. Mahirap pagsalita lagi sa isang interview na yung ikaw pala, no? Siya pala yung nagiging source ng fake news. Mahirap yun, Orly. Alright. Yusek, maraming salamat at good morning. So, ulitin po, ma'am. Good morning po sa inyo. Yes, of course. Maraming salamat, Orly. At good morning po sa lahat ng ating mga kababayan. Mga kapuso, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inyo pong napakinggan. For